naman, yung ano nyo, yung prof nyo sa lab, ang concern ko lang kasi kaya ko siya pinababa ng weight based dun sa reference natin is dahil din dun sa concentration, yung 10,000 ppm. So yun 'di ba yung concern dun sa second question. So mare-resolve natin yun if wala namang problem in terms of the concentration. Hindi naman 'di ba strict na ppm yung kailangan yung gamitin for concentration, 'di ba? Dun po sa saan po 'yan, sa Sa ano, sa synthesis ng CaCQDs with polyethylene with hmm, PG. hindi naman Hindi po naman din strict. Okay. ah, Kasi akala ko nung based kasi dun sa proposal nyo, ppm yung napag-usapan natin. So since hindi naman siya strict, sige. Pwede nating i-revise yun para ma-resolve din yung pangalawa. So yung sa first one, pwede nyo nang i-copy mismo yung reference na ginamit natin sa procedure nila. So mas mataas yung chance na magiging successful kayo doon. sige po. Yung Tapos, 0.2G na po ang gagamitin natin. Yung 2 2 grams grams. po, 2 grams, 2 okey. grams na. 2 grams ng citric acid, tsaka 2 grams ng activated carbon. Tapos, same pa rin ang volume, 25 milliliters. Tapos, yung sa neutralizer naman, pwede kayong pwedeng sodium hydroxide na lang. So, inedit ko na rin siya dun sa GDocs na shinare ko. So, yun na lang ang iibahin nyo dun sa procedure. Instead na ammonia, gamitin nyo na lang ay Sodium hydroxide po. 0.2, kahit anong concentration, ibahin nyo na lang yung nakalagay dito sa method na concentration. Basta i-take note nyo yun para sa reporting nyo. And then, ano pa yung concern sa una? Kahit ano pong Ayun. concentration na po dun sa sodium hydroxide po, kahit hindi 'tong 0.1 m. Wait lang. Lagyan ko ng comment kung ano yung available sa inyo kasi for neutralization lang naman to. Basta meron kayong pH paper. Sige po. Any concentration will. Ayan. Basta i-take note nyo na lang para alam niyo yung ano, in case na kunyari hindi ma-reach yung pH 7, pwede nyo pa siyang i-neutralize. Tapos when yun pa lang, may chances kasi na pwede kayong mag-over neutralize, meaning lumagpas dahil sumobra yung pagpatak nyo ng sodium hydroxide. So, prepare na rin kayo ng acid. Feel ko naman meron kayong acid na available sa lab. Sige kuya. Gawa yang ammonia kuya, nahirapan ako maghanap kasi ang available sa mga market is per container. Ang binibili Okay. ko ay mga company. Wala akong Pero makita sa meron kayong sodium hydroxide meron na po na kaming, makakap. nabili na niyan Ayan. bago yan. Okay. Wala naman siya magiging effect. Sige po. Acid. Tapos, okay na tayo dito sa one, no? So, gamitin nyo na lang yung reference para dito sa method nyo, pwede nyo na silang i-cite. Mas strong yung evidence nyo na gagana tong hydrothermal synthesis. Okay. Bale kuya, 'di ka meron tayong proposal na citric acid nung una tapos iba kasi yung nakausap namin, hindi yung nagsabi ng nag-suggest na hindi yung hindi daw wala daw carbon source Pwede. yung citric Ah, acid. So, ah, ang nabasa niya pa din is yung citric acid si ma'am ano, pero ano kayang anuhin natin, yung citric acid or yung activated carbon na? May activated carbon. Kasi as carbon source. oo, kasi sabi niya, hindi na daw niya rin yun kokomentan kasi kami na rin daw dun ang bahala. Ang citric acid kasi pwede siyang maging source pa rin ng ng carbon kasi 'di ba sa structure niya, ilan ba yung carbon na available sa kanya to become carbon quantum dots? Parang apat. Si activated carbon, siya yung for activation. Sige, Pero dito, hanap kayo ng literature na magsusupport na si citric acid pa rin talaga yung find literature. pinaka-precursor. Oo, para kung questionin kayo, basta by the literature kayo, tama kayo lagi doon. Find Okay, kuya. literature.
that will support. Yung additional of activated carbon, ano ba siya? Consider ba siya na changes sa methods or additional lang talaga siya? Or kailangan namin Oo. i-inform yung panel? Ang Ano naman kung, sa'min kasi yung ganitong cases, basta meron kang changes sa method na gamit ang reference material or reference literature, walang kaso dun. Kasi Okay, mas magiging correct yung method niyo. sige po. Pero ask mo na rin yung advisor niyo, i-notify mo para hindi kayo magkaproblema ng medyo malapit na rin kasi. So, Sige kuya. let's see. Carbon source. Yung pangalawa, di ba ang tinatanong mo sa akin, okay na tayo sa una? Opo. Dun sa pangalawa, yung 10,000 ppm kasi when, mako-compute mo siya dito sa pinaka hydrothermal synthesis. So originally 'di ba 500 milligrams per 0.025 liters. So dapat na 20,000 ppm yung lalabas. So wala tayong reference doon. Although dito sa method na ginamit sa hydrothermal synthesis, kung susundin natin yung law of conservation of mass, expected natin is 20,000 ppm talaga. Pero dahil na may concern tayo dito, tapos hindi naman strict na dapat ppm yung concentration, alternatively, pwede natin gamitin para mas madali din sa part nyo, volume per volume na lang. Opo, kasi po ang sabi po ni ma'am is si citric ang ating pong CaCQD is solution. So, bakit daw po naging mg per liter na po siya? So, ano daw po yung process na ginawa para po maging mg per liter? Eh, Ang sabi ko nga, kasi dyan, sige, tuloy mo, sorry. Meron po kasi ako nababasa ng mga study na after po yung CaCQD natin na ma-hydrothermal synthesis which is solution, po siya, dinadried po siya ulit into a powder para Nilalayophilize siya. Opo, yun po yung nababasa ko. Kaya sinabi ko po na meron pong mga process ma'am na dinadried po kaya nagiging pong siya powder doon. Kaya po merong mg per liter po siguro yan. Yun po yung nabanggit ko dyan. Pero in terms, theoretically daw po, yung 10,000 ppm po is di ka po per batch nga. Ano yan? Batching po yung producing na yan po. Like, madami po kaming ipoproduce para maano yung 10. Hindi naman, itong concentration na to, dun siya sa 25 milliliters. Yan yung concentration itong magiging CaCQDs nyo based sa hydrothermal synthesis method. Ngayon, pag dinilute nyo pa yan, bababa pa yung natin, yung ppm concentration. Kasi ang argument ko din dyan, nung binabasa ko yung reference nyo, initially kasi, di ba after nyo mag-synthesize ng CaCQDs, suspension kasi siya, so meaning may precipitates dyan. Kaya pwede mo siyang i-treat as solid pa din kasi suspension. I-disperse mo lang siya but meron pa ring solid. Kaya nag-make sense talaga sa akin na ginamit yung ppm. Okay. Pero if siguro to be safe, pinaka-safe talagang option is volume per volume. Kasi sa volume per volume, ite-take into account pa rin natin si CaCQD as a liquid and as a suspension. So mas safe kayo dito na yung assumption nyo na liquid or solution si CaCQDs na masisynthesize nyo. Opo, yun din po So ang mas banggit namin na solution po yung aming CaCQD. so volume per volume na lang ang gamitin nyo. So itong table 1, i-edit ko na lang siguro by weekend since ito naman is next step nyo pa after nung synthesis. Madali na to, mas dadali yung nyo, yung pag-mix ng CaCQDs with PG. Kasi ang gagawin na lang natin kunyari is 50-50 solution, 70-30 solution, ganun na lang. Okay po. Tapos, bali, nagka-concern po si Ma'am Annette kanina na yung first statement po dito natin sa sa 20,000 ppm, hindi daw po yielded. Siguro mas maganda kung nga ba, yung parang, ang sabi nga po kasi namin is,
Ano daw po yung pinag-basean, bakit po nakapag-produce agad tayo ng 10,000 ppm or yan 20,000 ppm? Eh, ang ating Mm. gamit lang po natin is itong 25 ml deionized water na tsaka itong 2 grams na citric acid So and ito azo. lang. So, paano daw po So, agad ano dyan? So, siguro po ayusin po natin yung statement na to para daw po maiiba talaga 'to Wen kasi volume per volume na gagamitin natin para, ah, makagamit kayo ng lab. opo. Sundin na lang natin sila tapos if may time pa, try nyo rin siyang gawin as PPM. Pero ang i-prioritize natin is volume per volume. Ito kasi kaya siya yielded, inassume natin na may law of conservation of mass. Walang madedestroy dun sa initial nyo na synthesis. Okay. Pero ayun nga, since ito siguro, ibahin natin yung term. Sige, since ito namang letter D is may iba talaga, by weekend ko na lang siguro to i-check when ha. Okay, kuya. Sabado, kuya, pwede. Sige. Then, kuya, yung Madali ano pa po lang na, naman. yung sodium hydroxide namin, na nabili namin is powder siya. Eh, Okay. ano kaya? Pwedeng, ano din, Ano, pwede, ano ganun talaga siya when nabibili tapos ano mo siya, i-dissolve mo siya sa water. ano po kayang I-ano niyo sa akin, concentration? i-send niyo sa akin yung ano, yung details nung nabili yung ano, computein natin kung ilang, may deionized water kayo sa lab, no? Bibili po ako. Strict yun na deionized water kapag magdi-dissolve ka ng acid or base. Send mo lang yung details kung ilang anong grams, anong purity para ma-compute natin kung paano ma-achieve tong 0.1 molar ng sodium hydroxide. Sige po. Ito kasi is hindi na diluted na to para kahit na mapatakan kayo, hindi naman siya ganun ka-harmful. Ayan. So, ang gagawin ko na lang, Wen, itong D for revision, tapos computation ng sodium hydroxide. Tapos kuya, i-ano ko na din, i-add ko na din. May nahanap na akong study ng formulation ng kulan. So, siguro, Mm-mm. idadagdag din namin na yun, i-consider na ipa-consult sa'yo. Sige, Wen. I-ano mo yung details para maano ko. Sige po. Aaralin ko pa din po muna bago ako i-ano sa'yo. Okay, sige. Yun lang. Yun lang po. Sige, update mo na lang ako sa, kunyari, after nung first step yun ng synthesis, ano mo na lang. I-update mo na lang ako. Medyo busy lang dahil ano mag-e-end yung March. Medyo maraming ginagawa. Sige po, kuya. Okay, thank you. Yun lang naman po. Thank you so much po. Okay.